Sometimes money is the root of all evil. Kaya maraming magnanakaw sa gobyerno. Lahat ng mga taxes natin, inuubos nila. Imbes na dapat sa kapakanan, para sa kabutihan ng ating bayan, binubulsala lamang nila. Pero darating ang panahon, ang mga sakim, ang mga magnanakaw, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, galing tayo sa Kapampangan. Dumaan muna tayo dito sa terminal ng Carigara Leyte upang magpahayag ng mabuting balita. Hello. Mapagpalang umaga po mga taga Carigara, mga drivers, mga pasahero, mga negosyante, tendero, tendera, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Diyos naway dalhin sa inyong mga tahanan. Mga kababayan, mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala, huwag po kayong magambala. Wala po akong kasama para magbigay ng sobre, tumingi ng pera. Naparito po ako para magatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan, ebanghelyo ng ating Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Timoteo 4:2 na ipangaral ang mabuting balita napapanahon man o hindi. Sapagkat ito po ay pangunahing utos ng ating Panginoon na nakasulat sa aklat ng Mateo 28:19-20 na sinasabi, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Silayin niyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kababayan, inuulit ko, ang pangangaral na ito ay hindi upang kumbinsing ka na sumama mga at aking reliyon. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay para po sa lahat ng tao. Dahil kung nakikita po ninyo ang tarpaulin na ito dito sa aking harapan, ay may tinatawag na dagat-dagatang apoy, tinatawag na impyerno. At meron naman pong tinatawag na kaharian ng Diyos na inaasam-asam ng lahat at ng sinumang tao at lahat ng relihiyon. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:1-3, sinasabi niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Nais malaman ng mga tao, nais ng Diyos na malaman ng mga tao na mayroong katotohanan, na mayroong pong dagat-dagatang apoy ng tao na buong akala niya na lagi niyang ginagawa araw-araw, naghahanap buhay para mabuhay, para sa pamilya, pero hindi natin namamalayan ang bukas. Hindi na natin namamalayan bukas makalawaw sa susunod na mga taon ay pwedeng hindi na po tayo gumising. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan Santiago 4:14, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang bukas kung ano ang mangyayari. Ang ating buhay ay katulad ng usok, minsan nakikita, minsan nawawala. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, sa ngayon pa lang kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas. Maligtas. Sampo dapat maligtas. Dahil ang tao, hindi niya namamalayan, tulad ng sinabi kanina ni Santiago, na ang ating buhay ay parang usok, mawawala at makikita at minsan mawawala. Ibig sabihin, dapat mapaghandaan natin ang ating mga buhay. Dahil iisa lamang ang ating buhay. Dapat malaman ng bawat tao na ang tao mayroon lamang siyang dalawang pupuntahan pagka siya nalagutan na ng hininga. Sa buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos na inaasam-asam lahat ng mga reliyon. At ang pangalawa, ito tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kaya nga po ang ating Panginoon nagkatawang tao dito sa lupa. Nagpahayag ang ating Diyos na sinasabi niya, 3:16 ng Juan, hallelujah, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino man sa kanya ay sumampalataya sa ating Panginoon, maniwala at sumampalataya sa kanya,
ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang ang mga tao, mga kaibigan, hindi niya alam kung saang buhay na walang hanggan ang kanyang pupuntahan. Maaaring sa buhay na walang hanggan na tinatawag na karya ng Diyos kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat marami pong mga tao na hindi makakapasok po dito sa karya ng Diyos. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa City 21 hanggang 23, kahit nagsisikap ang mga tao na malaman nilang tunay na Diyos, na kinakailangan malaman talaga natin kung sino ang tunay na Diyos, dahil isa lamang ang ating Diyos na tagapagligtas. Inuulit ko ng Timoteo 1:2, ibig ng Diyos ng lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. At ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay huwag mapahamak. Saan mapapahamak itong tinatawag na dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno? Na hindi alam ng mga tao kapag siya nalagutan ng hininga, maaaring mapunta siya doon sa tinatawag na impyerno dahil hindi niya namamalaya na ang kanyang ginagawa ay labag pala sa kalooban ng Diyos. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa City 21 ng Mateo? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 hanggang 23, sinasabi po doon, marami magsasabi sa akin sa huling araw, Panginoon, hindi pa ba kami nangaral? Nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng mga kababalaghan. Ngunit sinabi ng 23 sa Mateo ng ating Panginoon, ng ating Hari, at sasabihin nila sa kanila, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng katampalasanan. Sa makatuwid, ano man ang ating pananampalataya, bagamat magkaiba ang ating reliyon o pananampalataya, kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil ang mga tao, kahit nasa reliyon na siya, hindi niya namamalayan, hindi pala siya makakapasok sa karya ng Diyos, kahit man nangangaral, kahit man nakakagawa ng mga kababalagan o milagro sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ngunit bakit sila pinagsabihan, lumayo kayo, mga manggagawa ng katampalasanan? Kaya ito ay pinapangaral ang mabuting balita, mapapanahon man o hindi. Ano man ang inyong ginagawa, kaibigan, kababayan, dapat malaman ng mga tao na ang buhay ng isang tao ay isa lamang. Sinabi na Apostol Pablo sa Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatuwid, mga kababayan, ang buhay ng tao isa lang. Kapag nalagutan ng hininga, tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mabuti man o masama ang ginagawa ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghukom. Sa makatuwid, itong ating katawan na inyong nakikita, magpasalamat ka sa Diyos dahil buhay ka pa hanggang sa ngayon. Hindi mo ba alam ang buhay na yan ay hiniram lamang natin sa Diyos? Dahil itong katawan kapag ang isang tao na lagutan ng hininga, sinasabi ng banal na kasulatan 9:18 ng verse 19 ng Genesis, yamang sa labok ka nang galing, sa labok ka rin babalik. Alam niyo ba kung bakit ka humihinga? Ito'y hiniram lamang ng natin sa Diyos. Kung bakit tayo may buhay, kung bakit tayo kumikilos, humihinga bilang pasasalamat natin, ngayon palang buhay pa tayo, alalahanin na natin ang Panginoon, baka hindi natin alam papunta pala tayo sa dagat-dagatang apoy, labi na tinaasam natin mapunta sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba mga kaibigan, sabi ng mga ngaral 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos na maibigay nito. Kaya mga kababayan, kaibigan, saan ka man naroon, sa naaabot ng tinig na ito, inuulit ko, ang pangangaral ito para po sa pagliligtas, hindi po para mangulikta ng pera. Dahil ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ay dapat ipangaral na walang bayad. Ipangaral ang mabuting balita na huwag humingi ng kabayaran. Kaya lang marami ang mga ngaral na darating sa inyong mga lugar at tahanan. Bibigyan kayo ng mga sobre o mga supot parahingan ng pera dahil daw sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi po pera-pera. Dahil ang mga kayamanan
ano man ang nasa atin, maging ang buhay, ang lahat ng ito ay ibabaon natin sa lupa. Napakahalaga po, ingatan natin yung ating kaluluwa. Yung katawan, Genesis 3:19, babalik sa lupa. Yung espiritu na pinahiram lang sa atin ng Diyos, kung bakit tayo humihinga, ito ay babalik sa Diyos at kukunin kung nais niyang kunin ang ating buhay. Kaya habang hindi pa tayo nalalagutan ng hininga, ang ating kaluluwa ang dapat nating ingatan. Dahil pwede ang ating kaluluwa ay mapunta sa impyerno o pwede sa kaharian ng Diyos. Ano sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 10:28? Huwag ninyong katakutan ng pumatay ng katawan at kaluluwa, bagkus katakutan ninyo ang Panginoon na pumapatay ng kaluluwa at katawan doon sa impyerno. Sa makatuwid, mga kaibigan, mga kababayan, meron tayong kaluluwa na haharap sa hukuman ng Diyos, mabuti man o masama. Minsan ang ating mga ginagawang masama, hindi natin namamalayan, labag na pala ito sa kalooban ng Diyos, na kung bakit ang lahat ng tao ayon sa kasulatan. Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatwid bagay, dahil sa kasalanan ng mga tao, for all have sinned, come short to the glory of God. Tamang sinabi ng ating Panginoon, hindi lahat ang tumatawag sa Kanya, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ibig sabihin ng mga tao, dahil sa kasalanan, ito ang nagiging hadlang at dahilan upang hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Sa makatwid baga, mabuti ba o masama, ngayon pa lang gumawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa. Dahil napakahalagang utos na binigay sa atin ng Panginoon nang narito siya sa lupa. Ang sabi niya, ibigin niyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Maging ang kaaway ay pinapaibig ng Diyos. Dahil sa kasulatan, yung mga may galit sa puso, yung mga taong pumapatay, yung mga taong may iniisip na kasamaan, ayon sa kasulatan sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 8, ang lahat ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangkukulam, at lahat ng mga mamamatay tao at mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Sa makatwid, mga kaibigan, na kung bakit ang tao, hindi lahat ng tao ay papasok sa karya ng Diyos. Kaya ay pinapangaral ang salita ng Diyos, hindi upang perahan kayo, kundi upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Ito po warning at babala, dahil ang tao isa lamang ang buhay. Dapat natin pakaingatan ang ating buhay. Salamat tayo sa Diyos, tayo'y humihingi pa. Alam niyo ba, maraming mga reliyon na nag-aasam na makapasok sa karya ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sinabi ni Apostol Pablo, unang Korintos 6:9 hanggang 10, hindi ba ninyo alam na walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga alinya, mga nakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga magnanakaw, mga asakim, at lahat ng mga mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, mga kaibigan, mga kababayan, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay babala para sa lahat ng tao. Inuulit ko ng Timoteo 1:2 hanggang 3, ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas, sapagkat ang lahat ng tao ay papunta pala sa dagat-dagatang apoy dahil sa kasalanan. Kaya bakit buhay ka pa, kaibigan? Bakit nakaabot pa ang salitang ito, ang pangangaral na ito? Dahil mahal ka po ng Diyos. Mga taga-Karigara, mahal po kayo ng Diyos. Naiabot ang salitang ito dahil ibig niya ang lahat ng tao, lahat ng mga taga-Karigara ay huwag mapahamak kapag sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba itong ating Panginoon sa banal na kasulatan? Sinasabi niya sa aklat ng Mateo, kanina aking binanggit, 28 ng 20, sabi niya, ituro ninyo sa lahat ng mga tao ang aking mga sinasabi. Tanda ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Ibig sabihin, itong temporaryong mundo na ating tinitirhan, meron po itong pagtatapos. Noong unang panahon sa aklat ng Genesis, dahil sa kasalanan ng tao, galit ang Diyos, ginunaw ang buong mundo sa pamagitan ng malaking baha. Si Noah at ang pamilya lamang ang naligtas. Ngunit kabaliktaran sa ating panahon ngayon, kung nakikita ninyo ang sinag ng sikat ng araw, sa aklat ng Revelation, darating ang araw na ang tao ay susunugin sa matinding init. Sapagkat kabaliktaran ang paggunaw sa mundong ito, kundi pupugnawin ang lahat ng mga bagay na ating pinagharapan sa matinding init. Ito po ay kabaliktaran sa pagdating ng araw ng Panginoon. Bago man dumating iyon, mga kababayan, ngayon pa lang, ano man ang inyong pananampalataya o reliyon, meron lamang tayong iisang Diyos na itong umakyat sa langit ay muling magbabalik. Kaya nagtaka ang mga apostol, sila ay nakatingala sa taas. Merong dalawang anghel na dumating. Gawa 1:11. Bakit tayo nakatingala? Itong Panginoon ay itinaas sa kataas-taasan ay muling magbabalik gaya ng inyong nakita. Sa makatuwid, mga kababayan, ano mga oras hindi natin alam dahil sinasabi ng Biblia, sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay babalik na hindi natin alam kung kailan at anong oras. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang ang ikaw, kaibigan, makapaghanda. Makapaghanda na sana ang mga binanggit na mga labag sa kalooban ng Diyos kapag ito inyong ginagawa. Ang pagnanakaw, ang pagpatay, kasuklam-suklam na gawain, at mga binanggit ko kanina pinagbabawal ng Diyos kung pagkahalimbawa ito'y ginagawa mo. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. May pagkakataon pa tayo magsisi at magbagong buhay. Maliligtas lamang ang tao kapag siya'y magsisi at magbagong buhay ayon sa aklat ng Ezekiel. Binibigyan pa kita ng pagkakataon magbago. Lapit tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Sabi ng banal na kasulatan, Mateo 6:9, pumasok ka sa iyong silid, isarang pinto at manalangin sa Diyos na hindi nakikita. Dahil ang ating Diyos, kung bakit na sinabi sa 28 ng 20, na ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang katawang lupa ng ating Panginoon ay nasa katastasan at muling babalik. Ngunit ang kanyang espiritu narito lamang po. Tayo'y pinagmamasdan, mabuti man o masama ang ating ginagawa. Walang hayag, walang nalilihim sa atin. Lahat ng mabuti o masama, alam ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, damihan po natin ang paggawa ng mabuti. Hindi pa huli ang lahat. Araw-araw ginagawa natin, naghahanap buhay tayo para mabuhay. Alam nyo ba, ito po'y temporaryo lamang. Pasalamat tayo sa Diyos kung bibigyan ka ng buhay hanggang 80, hanggang 100. Ang iba hindi na po maaabot sa 30, sa 40. Minsan iba mga bata pa nalalagutan na ng hininga. Kaya sinasabi ng Panginoon, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos na pinahiram lang sa atin. Kaya mga kababayan, napakalaga po na ipangaral ang salita ng Diyos. Ebanghelyo ng kaligtasan, pagliligtas ng kaluluwa, hindi puro para magkamal ng pera at para yumaman. Kaya po minsan, mga kaibigan, mga kababayan, sa dinadami-dami ng mga pananampalataya o reliyon, hindi mo inaakala na buong akala mo ihatid ka doon sa karan ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sinabi ng ating Panginoon at 15:14 ng Mateo, hayaan niyo sila'y mga bulag na taga-akay, na pagkabulag ang umakay at kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya aking bumabanggit, ano man ang ating pananampalataya o reliyon, ang makakapagligtas sa atin, ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Mga labag sa kalooban na aking binanggit sa 1 Corinthians 6:9-10, inuulit ko, huwag makikiapid, huwag mangangalunya. Pagka ikaw, kaibigan, meron kang asawa, Diyos ko po, huwag ka na pong maghanap ng iba. Hindi ka na po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga sumasamba sa Diyos na Diyosan, sino ba ang ating tunay na Diyos? Sa aklat ng Jeremiah 23:23, ang Diyos ay nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa lahat ng
lugar. Ibig sabihin, saan ka man, ano man ang iyong kinakatayuan, ano man ang iyong reliyon, ang Diyos nasa paligid lamang natin, pinagmamasdan ng ating mga pinaggagawa, tayo haharap sa hukuman ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Kaya ngayon pa lang ipinapangaral ang salita ng Diyos upang huwag kayong mga pahamak, kundi maligtas ang ating mga kaluluwa. Kaya kung minsan, ang salita ng Diyos ay ginagawang pera-pera lamang, may lumalapit pagbibigay ng sobre para mangingi ng pera. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang bulag gumakay sa bulag ay kapwa mga hulog sa hukay. Aklat ng Ezekiel, aklat ng Deuteronomio, ang tumatanggap ng suhol ay bumubulag sa paningin ng mga tao. Kaya maraming mga garal, hindi nila alam, sila'y bulag pala sa harapan ng Diyos. Itong pangangaral na ito, wala ko ni 5 hihigin sa inyo. Kaligtasan ang aking dinadala upang ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sa banal na kasulatan 2 Corinthians 11 verse 7, ipinapangaral ko ang ebanghelyo na hindi ako humingi ng kabayaran. Unang Korinto 9:18, ano yan ang ating gantimpala na may pangaral ko ang ebanghelyo na walang bayad? Sa makatuwid, kung ang inyong pananampalataya o reliyon, pera-pera lamang hinihingan ka ng bayad, humihingi ng mga kabayaran. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang bulag gumakay sa bulag ay kapwa sila mga uhulog sa hukay, na kung bakit sinabi sa Mateo 22 hanggang 23, di ba Panginoon, kami nangaral, kami nagpalayas ng mga demonyo at nagkagawa ng kababalagan, ngunit pinagsilbihan sila ng Diyos, lumayo kayo sa akin mapanggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Sa makatuwid pinapangaral ang salita ng Diyos, hanapin ninyo ang reliyon na tutulong na magligtas ng inyong kaluluwa, hindi yung pera. Dahil ang pera, ibabaon natin ito sa lupa. Sometimes money is the root of all evil. Kaya maraming magnanakaw sa gobyerno. Lahat ng mga taxes natin, inuubos nila. Imbes na dapat sa kapakanan, para sa kabutihan ng ating bayan, binubulsa lamang nila. Pero darating ang panahon, ang mga sakim, ang mga magnanakaw, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kababayan, kung sakaling ikaw isa ka sa mga kapatid na gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos, may pagkakataon pa tayong magsisi at magbagong buhay. Ang ating Panginoon ay nasa paligid lamang nakatingin sa ating puso. Siya ay nakakamanman sa atin. Kaya nga sinabi ni Pablo 2 Corinthians chapter 10 verse 5, na lahat tayo haharap sa hukuman ng Panginoon, mabuti man o masama, minsan lamang ang tao'y mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang pangangaral na ito, hindi pagkumbinsin na sumama sa aking reliyon. Ito ay babala at palaala ng isang tao ay may buhay, isang buhay lamang. Ang ating buhay parang usok, minsan nakikita at nawawala. Ibig sabihin, paghandaan po natin ang ating kaluluwa. Katabang lupa, malakas tayo kumakain, lahat nasa ating nasa atin na. Kung inyong natatandaan sa banal na kasulatan aklat ng Lucas, mayroong 2 namatay. Si Lazaro, isang pulib at isang mayaman. Nang mamatay si Lazaro, napunta siya sa piling ni Abraham. Dahil siya ay may Diyos, sumasampalataya sa Diyos. Pero may isang mayaman, nasa kanya na lahat. Nang siyang mamatay, napunta siya sa impyerno. At doon nakatingin ang mayaman sa langit. At nakita niya si Abraham, nakita niya si Lazaro. Sabi niya, mga Abraham, papuntay niyo po dito si Lazaro sa aking lugar sapagkat napakainit dito sa impyerno. Naway idildil ang kanyang daliri sa aking dila upang ako'y malamigan dito dahil napakainit ng impyerno. Ngunit anong sabi ni Abraham? Ang narito ay hindi makakaparian at ang nariyan ay hindi makakaparini. Ang ibig sabihin, wala na pong saysay. Ang mga kaluluwa na ipinapanalangin mo na siya mapunta sa langit. Sapagkat minsan lamang ang tayo mamatay pagkatapos nito ay paghuhukom. Na ibig sabihin, kung ikaw papuntang impyerno, talagang papunta ka sa impyerno. Kung ikaw ay papuntang langit, sinasabi mo kung sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay makakapasok sa kaharian. Magbasa po kayo ng banal na kasulatan. Nandoon po yung mapa, nandoon po yung pagtuturo paano pagpasok sa kaharian ng Diyos. At naroon din mababasa at ipinapangaral ko ngayon na mga tao mapupunta sa dagat-dagatan na tinatawag na impyerno. Kaya po lahat ng mga taga-Karigara,
mga drivers, mga estudyante, tindero, tindera, lahat ng mamimili, lahat ng mga tagapagpayapa sa lugar na ito. Ako'y nagpapasalamat sa angkamang sulok na nakakaabot ng tinig ng pangangaral na ito. Mapalad ka, kaibigan, kung ito iyong isa puso. Sapagkat sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 1:33, ang sino mang magsikap na makinig ng aking salita ay siya'y malalayo sa anumang kapahamakan. Na kung bakit sinabi niya, binigay niya kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Pahamak, hindi ka mapapahamak sa anumang mga pagpahamak na dumarating. Mga disgrasya, mga lindol, mga kalamidad, mga gera, anumang mga sakuna na dumarating, maaari kang ilayo ng Diyos kung ikaw nagsisikap makinig ng salita ng Diyos. Ayon sa Kawikaan 1:33, at sinabi pa ng ating Panginoon ay 11:28 ng Lucas, mapalad yaong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. 8:47 ng Juan, ako'y nagpapasalamat sa angkamang sulok nakikinig, nakakaabot ng tinig ng pangangaral na ito. Dahil sinasabi ng Panginoon sa 8:47 ng Juan, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ng salitang Diyos. Wala po akong magagawa doon sa ayaw makinig. Hindi naman po ako nagbibigay ng sobre para manghingi ng pera. Kaya po, mga kababayan, sa munting minuto ng aking pangangaral, aking pong iniiwan ang kapayapaan sa lugar na ito. Ako po'y dumadalangin sa Diyos na naway dalhin sa inyo inyong tahanan ang kapayapaan ng Diyos. Kaya po, sa mintong oras na ito, munting minuto, sa angkamang sulok na nakakabot ng tinig ng pangangaral, mapalad ka po kaibigan, ang patnubay ng Diyos ay dadalhin mo. Maraming salamat po. At ako na po ay pupunta na po sa unahan para maghatid din po ng mabuting balita. Salamat po sa inyong lahat. Ang lahat ng ito ay binabalik ko papurit pa po salamat sa ating dakilang Diyos na hindi nakikita, na muling magbabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. In Jesus' name, Amen and Amen.